Horror Stories by Forest Secrets. May isang bahay na hanggang ngayon ay walang nagtatagal na nakatira. Hindi dahil luma ito, kundi dahil bawat taong nagtangkang tumira roon ay may iisang sinasabi bago sila tuluyang umalis. Huwag ninyong bubuksan ang pintuan sa ikalawang palapag kapag sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Akala ng marami ay isa lamang itong alamat. Ngunit nang maranasan ko mismo ang mga nangyari sa loob ng bahay na iyon, doon ko napatunayang may mga lugar na hindi dapat pinapasok kahit kailan. Ito ang kwento ng bahay na lagim. Ako si John Lon. 2 taon na ang nakalipas nang bumili ang tiyahin ko ng isang lumang bahay sa isang liblib na baryo sa Cagayan. Napakababa ng halaga nito kumpara sa ibang bahay sa lugar. 3 palapag ito. Malawak ang bakuran, may lumang puno ng akasya sa harapan at may malaking bakal na gate na halos kinakalawang na. Ang sabi ng ahente, walang problema ang bahay. Matagal lang talagang walang nakatira. Ngunit napansin kong hindi niya kami matingnan ng diretsyo habang sinasabi niya iyon. Pagdating namin, agad kong naramdaman ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kuliglig, at parang pati hangin ay ayaw dumaan. Sa unang gabi, ay maayos naman ang lahat. Hanggang 12:00 ay biglang marahang 3 katok mula sa itaas. Napatingin kaming lahat. Walang tao roon, ang sabi ng tiyuhin ko. Inisip naming baka daga lamang, subalit maya-maya, mas malakas. Parang may mabigat na paa ang naglalakad. Kinabukasan ay tinanong namin ang matandang kapitbahay. Bigla siyang namutla. Bakit ninyo pinili ang bahay na iyon? Nang sabihin namin na mura kasi, ay napailing siya. Noong dekada 80, isang buong pamilya ang natagpo ang patay diyan. Walang sugat, walang dahilan, pero lahat sila nakatingin sa kisame. Hindi na siya nagsalita pa. Hindi ako makapaniwala hanggang sa 3 gabi. Habang umiinom ako ng tubig, ay napansin kong may babae sa dulo ng hallway. Mahaba ang buhok nito, nakaharap sa bintana, at akala ko ay ang tiyahin ko. Tinawag ko ng tita. Hindi siya gumagalaw. Lumapit ako 3 hakbang at bigla siyang nawala. Kasabay noong malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Kinabukasan ay may nakita kaming lumang diary sa attic. Pagbukas ko nito, puro petsa lamang ang nakasulat at sa bawat pahina ay may iisang pangungusap. Huwag mong bubuksan ang pulang pintuan. Paulit-ulit yon, mahigit 100 pahina, parehong sulat kamay at parehong mensahe. Sa ikalawang palapag ay may isang pintong kulay pula. Nakakandado yon at wala itong hawakan sa loob. Parang may ikinulong. Sinabi ng tiyuhin ko, huwag nating gagalawin. Pero habang lumilipas ang gabi, lumalakas ang katok mula roon. Parang may gustong lumabas. Sa ika-4 na gabi ay nagising ako dahil may batang umiiyak.
Napakalapit lang, parang nasa labas lamang ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto, may bakas ng maliit na basang paa, papalapit sa pulang pintuan. Sinundan ko yon hanggang sa makarating ako roon. Tahimik at walang tao. Mula noon ay nagsimula na nga ang bangungot ko. May naririnig kaming tumatawa sa kisame. May mga yabag sa hagdan na kahit wala namang tao. May mga pintuang kusa na lamang bumubukas. At hanggang isang gabi, biglang sumigaw ang tiyahin ko. Nakita namin siyang nanginginig. May nakasulat sa dingding gamit ang tila dugo. Ibalik ninyo siya. Nagsiyasat nga kami. Napag-alaman namin ang unang may-ari ng bahay ay isang matandang babae na pinaghihinalaang mangkukulam. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi siya namatay sa bahay. Nawala na lamang siya. At mula noon, lahat ng tumitira roon ay may isang miyembrong nawawala. Walang bakas at hindi na muling nakita pa. 12:00 na ng hating gabi. Nagpatay sindi ang mga ilaw at unti-unting bumubukas ang pulang pintuan. May malamig na hangin at sunod-sunod na mga yabag. Hindi lang iisa, kundi dose-dose ng mga paa. At mula sa dilim ay lumabas ang mga anino. Lahat sila ay nakatungo. At habang papalapit, isa-isa silang nagtaas ng ulo. Pare-pareho ang mukha nila. Maputla, walang mata, at sabay-sabay silang nagsalita. May kasama na kami. Biglang nawala ang tiyuhin ko sa harap mismo namin. Parang nilamon lang siya ng kadiliman. Sinubukan naming hanapin, ngunit natagpuan na lang namin ay ang kanyang tsinelas sa harapan ng salamin. Kinabukasan ay umalis na nga kami. Hindi na namin binalikan ang bahay. Ipinasara naman ito ng barangay. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin ito at unti-unti nang nilalamon ng mga halaman. Ngunit ayon sa mga dumaraan, kapag sumasapit ang 12:00 ng gabi, may ilaw na kusang bumubukas sa ikalawang palapag. At kung titingnan mo ang bintana, may isang lalaking nakatayo roon. Nakatingin sa labas, parang humihingi ng tulong. Pero ang mas nakakatakot, kapag kinawayan mo siya, hindi siya ang kakaway pabalik. May isa pang kamay at dahan-dahang lilitaw yon mula sa likod ng kanyang ulo. At doon mo malalaman na hindi siya nag-iisa sa loob ng bahay na lagim. Minsan, ang pinaka nakakatakot na bahay ay hindi iyong mukhang abandonado, kundi iyong tila naghihintay lamang ng susunod na titira. Kung ikaw ang mapapadaan sa bahay na iyon, papasok ka pa ba?